panel ng pangalawang Pangulo. No? Kasi yung kung saan yung law mismo, very specific ko yung provisions po ron. Anong Nakalagay mo provision? doon, cash on hand, cash in bank. Hindi ba? So hindi natin maintindihan bakit ko ginawang obvious bigla. Ito po mga pera, supposedly. Antayin mo yung supalpal sa'yo ni Atty. Glenchong. Pangulo, when in fact, prior to 2019, nagre-report mo sila ng cash in bank at ng cash on hand. No? So, ano yung nagbago noong 2019 onwards? No? Pati itong si Chua, ganun din. Sa SAT, wala naman siyang totoong sagot. Sagot niya dapat doon sa committee, hindi sa media. Oy, di ba Isko, idol mo to? Po, no, nanindigan din po yung kanyang team, yung kanyang defense team po na nagpa-press ko. Nasasagot naman daw po ang bise sa tamang forum. Sa lahat po ng alegasyon na yan, yun nga raw po, matagal na rin daw nila ito pinaghahandaan. Kaya kung umakit ng man po sa Senado, doon na raw sila magpapaliwanag. Ididatatarget. Right from the very Paano beginning, naging instead na progress sagutin nila po? kami, puro TRO ang sinasagot nila sa amin. So parang meron silang mga tinatago, may mga ayaw silang sagutin na issue. Diba? So, maliwanag naman, simple lang naman yan. O, sagutin nila yung mga sinasabi at numero na nilalabas ng AMLAC. O, sagutin din nila yung issue pagdating sa zero cash at saka cash deposit sa SALN. Kasi ngayon, lumalabas, base sa AMLAC, milyonaryo si BP Sara. We, sige nga. Sagutin ka nga ni Atty. Glenchong. Sige, pakinggan natin. Of the evidence ng prosecution. As a certified public accountant, hindi lang naman po ako abogado, I'm also a certified public accountant. Yung mga numero, that's what we live by ng mga CPA, interpreting numbers. So, tatlong issue lang ang gusto kong i-share sa inyo at mabulaanan tong kanilang mga ebidensya. Una-una, sabi nila, ito, nasa pahayagan talaga ito palagi. 6.77 billion, 6 billion 770 million ang total inflows and outflows. Ito yung total deposits and withdrawals doon sa mga accounts na nalink kay Vice President Sara Duterte. Itong 6.77 billion pesos comprises of 630 covered transactions and 33 suspicious transactions. Anong ibig sabihin ng covered transactions? Ang covered transactions, kapag ang withdrawal or ang deposit ay lumagpas sa 500,000 pesos per banking day, i-report yan sa AMLC ng bangko mo. So ako, kung nag-deposit ako ng 501,000 sa isang banking day, i-report yan ng bangko ko sa AMLC. That's covered transaction. Ang suspicious transaction naman, ito yung wala o kulang ng legal, trade, or financial purpose. Ang example, binenta ko yung lupa ko. Siyempre, may kita ako doon kasi binenta ko. For example, binenta ng 100 million. So, lagpas yun sa 500,000 na threshold. So, kumita ako ng 100 million, diniposito ko sa bangko. Siyempre, tatanggapin ng bangko, pero mag-require ang bangko sa akin. Glenchong, nasaan yung deed of sale mo? Para mapatunayan natin na itong perang diniposito mo galing sa lupa na binenta mo. Kung hindi ko ibibigay yung deed of sale ko, i-report nila yan as suspicious transaction. So, ibig sabihin mga kababayan, kapag suspicious transaction, hindi ibig sabihin outright na fruit of corruption yan o ninakaw mo yan. Because for all we know, ayaw ko lang ibigay yung deed of sale kasi ayaw ko makita ninyo kung magkano yung benta ng lupa ko. So, suspicious transaction, but it does not necessarily mean corrupt activity ang pinanggalingan ng pera. So, linawin natin yan, ha? Hindi ibig sabihin na corrupt activity kapag suspicious transaction. Kulang na ng legal, financial, or trade purpose or proof. So, ito mga kababayan, balik tayo sa 6.77 billion na total transactions. By the way, it covered 20 years, from 2005 all the way to January 2026. Tanggalin na lang natin yung January 2026 kasi 1 month na lang yan. So from 2005 to 2025 is 20 years. Yun yung 630 covered transactions plus 33 suspicious transactions. Kasi ito yung ayaw siguro ipakita ni Vice President, yung document proving na legitimate money yan. But it does not mean corrupt activity ang pinanggalingan yan.
Okay. I-divide natin mga kababayan. Ito, for purposes of discussion, pag dinivide natin for purposes of average, hindi Makinig 365 days, makinig ha? 261 days lang kasi ito yung average standard banking day. Oh, Banking day. Monday to Monday Friday. to Friday. No, Monday to Friday, 52 weeks in a year. So there are 261 banking days, standard number of banking days in the Philippines in a given year. So 261 days ang denominator natin palagi or divisor talaga. Pala. 6.77 billion, i-divide natin yan una ng 663 transactions. Kasi 630 covered, 33 suspicious. Yun ang sabi ng AMLC. Ito ang gagamitin natin. Pag dinivide mo yung total transactions, kasi they're making a lot of noise sa 6.77 billion. Kaya nga. Pag dinivide mo yan ng 633 transactions, ang average transaction is only 10,211,000. That is not so much money. 10,211,000 per transaction is not so much money. Hindi yan yung nakakalulang amount ng halaga ng pera. On the other hand, pag dinivide naman natin ang 6,770 million ng 20 years, kasi 2005 to 2025, 20 years yan, ang average yearly is 338.5 million. So yun yung average volume ng transaction ng accounts ni Inday sa isang taon out of 20 years. 338.5 million. I-divide natin ng 261 banking days. You know, ang average, 1,297,000 per banking day. Again, that is not so much money. Hindi yan nakakalulang halaga. Kasi 1,297,000 Oh, alam nyo na. per banking day lamang. In other words, ang conclusion is there is no massive movement of funds concerning the 6.77 billion. Lumaki lang siya kasi in-add up mo yung pagpasok at pag-withdraw. Lahat ng deposits, lahat ng withdrawal, in-add up ng AMLC kaya umabot ng 6.77 billion. Actually, mga kababayan, kung 5 million lang ang pera ko, and then everyday ipasok ko sa bangko, withdrawin ko, parang Bombay na nagpapautang, lulubo ng bilyon-bilyon ang total transactions. Kahit ako, But then, the amount is actually only 5 million. Naglabas-pasok lang sa Bakit hindi nila maintindihan as simple as that? Kagaya ko, may billion din ako kung tutusin. Ay, hindi pala. Million lang pala. Walang laman yung bangko ko. bangko. Because yun ang Ay, nagano na naman. Ano ba? mga kababayan, sa ating yung ayaw siguro ipakita ni total transactions. By the way, it covered 20 years from 2005 all the way to January. Kasi in-add up mo yung pagpasok at pag-withdraw. Lahat ng deposits, lahat ng withdrawal, in-add up ng AMLC kaya umabot ng 6.77 billion. Actually mga kababayan, kung 5 million lang ang pera ko, and then everyday ipasok ko sa bangko, withdrawin ko, parang Bombay na nagpapautang, lulubo ng bilyon-bilyon ang total transactions. But then, the amount is actually only 5 million. Naglabas-pasok lang siya sa bangko. Because yun ang nire-record ng AMLC. Magkano ang pumasok, magkano ang lumabas, i-add up natin, isuma total, ito, 6 billion, 770 million, for all you know. 5 million pesos lang yan. Pumapasok every banking day, lumalabas every other banking day. So there is no massive movement of funds Oh, ano na? to justify yung allegations nila kay Vice President Sara Duterte. But ito, special mention ito. May graphics na pinakita ang GMA. I think nakita ninyo yun. Di ba? Yung sell-in niya, tapos yung total transactions, and then yung cash in bank or cash on hand. Yung cash na nireport niya. Ito nga, pang tatlong issue yan. Sasagutin ko yan mamaya. Bakit walang cash? Hindi ibig sabihin na walang cash diniklara sa sell-in, hindi tumugma na doon sa transaction. Mali yan. Ito talagang mga congressman, of course, I cannot blame them. Hindi sila CPA. Hindi sila certified public accountant. Let's forgive the ignorant. Ito,
Doon tayo sa graphics na pinakita ng Jamie. Gusto kong pabulaanan yan. The biggest transaction ayon sa AMLC report nangyari noong 2009 to 2014. 5 years out of 20. So, dyan pa lang makikita nyo na mga kababayan, walang pattern. Walang pattern na sobrang dami ng perang pumasok lumabas. Kasi out of 20 years, from 2005 to 2025, ang mga malalaking amounts nakakonsentrate lamang in the years 2009, 10, 11, 12, and 13. Yung 13, hindi siya public official noon eh. So, ano siya, nakakonsentrate lang sa isang period. It looks like a business rather than an ongoing corrupt activity. So, ito. Take note na itong 2009 to 2013 na mga malalaki yung transaction is not even material to the allegation in the impeachment. Kasi yung allegation in impeachment concerns the confidential funds and the intelligence funds in the years 2022 to 2025. Ito yung covered period. Impeachable. Covered period. Ito yung period na relevant doon sa impeachment proceedings. 2022, naging vice president siya until 2025. Pero itong 2005 to 2021 are completely irrelevant. Kaya nga. Bakit nyo pinapakita? Because ang purpose Mayor siya nun eh. is to demolish the vice president, not to provide evidence, but to demolish the vice president. So, yung pinapakita ng ebidensya is totally irrelevant, immaterial. Walang kinalaman yan doon sa allegation sa impeachment complaint. The purpose is simply siraan lang talaga si Inday, si vice president. So ito, focus tayo dito. Doon sa covered transaction ay covered period 2022 to 2025. Ang total transaction sa 4 na taon is only 60,362,000. Maliit yan. 4 na taon na yan, mind you mga kababayan. 60,362,000 lamang. Or 15,090,000 per year. Or 57,816 pesos per banking day. Ang linaw, naintindihan ba ninyo? Kailangan bang ang dami mo nang mag-explain sa inyo bago nyo tuluyang maintindihan? Mga abogado pa ang nag-explain nito. Ulit-ulit na lang. Pasensya na. Pinuputol din ang movement ng transactions ni Inday or average movement ng pera ng Vice President is only 57,816 pesos per banking day. Eh kung may 3,000 ka, ilalabas-labas mo, labas-pasok sa bangko, 3, ma-achieve 6, mo yun. 9, 12. Yung transaction na yun, ito average to, Lalo't businessman siya. 57,800. Kung 57,816 pesos lang ang average movement ng kanyang accounts sa covered period na 2022 to 2025, patunayan na hindi talaga ninakaw ni Vice President Sara Duterte yung inaakusa sa kanya na 455 million na confidential fund at intelligence funds. Kasi kung ninakaw niya yung 455 million na confidential fund at intelligence fund, they should have found their way into her transactions at na-flag yun. Nakita yun ng radar ng AMLC. The fact is, pinakita ng GMA, halos wala. Ang pinakamalaki, 2022, 41 million. Yung pangalawa, 14 million, 3 million, 2 million sa bawat taon. So, ito ay malaking patunay na hindi ninakaw ni Inday Sara yung 455 million na confidential funds or intelligence funds na inaakusa sa kanya because they never entered her transactions in her bank accounts. Ang average, ulitin ko, ang average movement ng kanyang account daily between 2022 and 2025, the relevant period is only 57,816. Agoy! That's enough to kill itong kalokohan ng mga kasapi ng House of Representatives Justice Committee. Ito, let's look at another side. Itong 2009 transaction. Ito yung pinakamalaki doon sa pinakita ng GMA. 2009 transaction, 704,928,000. 705 million, i-round off natin. 705 million yung buong taon. I-divide natin yan ng 261 standard banking days. Ang average,
2,701,000 pesos. Ito yung maximum amount ng transaction na pwedeng i-roll over every day, every banking day. Kaya araw deposit, bukas i-withdraw. Actually, pwedeng... Kaya nga overwhelming yung pinapakita nilang 6.77 billion na yan kasi may limit nga yan eh. Per day may limit yan. Saka, di ba, under AMLAC, kapag 500,000 over, eh ano na yan sa kanila? Medyo may alarm. I-alarm nila yung bell nila. Parang ganun, suspicious to. Ganun. Imagine 2005 hanggang 2026, hanggang 2024. Ganun. Wala man lang alarm. Nangyari yan. Mamaya, unahin muna natin na balikan ko. 705 million. Ito yung pinakamalaking amount ng transaction na pinakita ng GMA sa account ni Inday Sara in 2009. I-divide natin ang 261 banking days. Ang average is 2,701,000. May pera ba si Inday? Ay tingnan nyo yung listahan ng GMA. Meron siyang diniklara sa SALN 2.8 million. Ibig sabihin, pasok yung 2,701,000. Kasi ito yung maximum na pwedeng i-roll over para umabot yung total number of transactions, value of transactions at 705 million. So para umabot ng 705 million, kailangan meron kang 2,701,000 pesos na i-roll over every day. Banking day. Yung diniklara ni Inday sa SALN, 2.8 million. Pasok na pasok. Justified. Justified yung 705 million. Kung ipasok mo, ilabas mo yung perang 2.8 million, actually, ang kalalabasan, 730.8 million. 705 lang yung nandoon sa total transactions ng AMLC. Hindi pasok. Na-explain niya, swak doon sa 2.8 million na dineklara ni Inday. So, anong problema nila? Pasok. Why are they making a big fuss about it? Dahil, ang intensyon is siraan siya. Example, kanina, yung sinabi ko, kung ako Bombay, 5-6, nagpapautang. Meron akong 2.8 million. Today, papautang ko. Kung i-withdrawin ko sa bangko, papautang ko sa'yo. 2 days later, babayaran mo ako. May interest na ako. Ipasok ko yung 2.8 million. So, after that, 3 days later, may umutang na naman. Ilalabas ko na naman. Papautang ko na naman. Siyempre, doon sa AMLC, yung cover transaction, mag-a-add up ng mag-a-add up. Pero actually, ang pera, 2.8 million lang. Naglabas-pasok lang siya sa bangko. So, yun yung ibig sabihin, lumobo ng 6.77 billion. But it does not mean, yun yung kabuuang pera. Konti lang ang pera doon, naglabas-pasok lang siya. Ito yung AMLC, add-up ng add-up. Tanga lang talaga sila. Add ng add-up. Add lang siya ng add ng add. So kaya lumobo. But it does not mean ito yung pera ni Inday. For all we know, konti lang talaga yan. Yun nga ang example ko, yung Bombay, na nagpapautang, yung 5-6. Labas yung pera para ipautang. Ipasok yung pera na binayad, labas naman ang pera para ipautang, ipasok na naman uli para... Kasuhan yung Bombay kasi nakakolekta. Yun. Nag-a-add up siya sa totals. So, that's how I explain the 6.77 billion. Konti lang ang pera dyan. Naglabas-pasok lang yan sa bangko. Pangalawang issue, mahalaga to. Ang sabi nila, ito yung pinakamalaki. Yung mga transaction daw ni Vice President Sara Duterte is not supported by cash in bank or cash on hand doon sa kanyang SALN. Totoo naman, from 2019 to 2025, walang nakalagay na cash on hand or cash in bank. Ay syempre, pinagpiestahan ng mga kalaban. Ay syempre, tayo, kung CPA ka, alam mo kung paano i-explain yan. Ayun nga, pasensya na. Pagpasensyahan natin yung mga ignoramos, hindi nila alam. Ito, tingnan ninyo yung SALN, sa ibabaw ng SALN. Sa ibabaw, meron yan, compliance for what? Nakalagay compliance for what? Assumption of office. Kung bago ka palang nag-take over ng office. Upon assumption of office, nakalagay doon as of. Anong petsa? Anong araw? Ang pangalawa, annual filing. Ito yung taunang pag-file ng SALN. Nakalagay na naman as of. Anong cut-off date? Kung
end of term, exit of office as of. So, check mo lang yon. Assumption, annual filing, or exit of office, palaging may as of. Anong ibig sabihin ng as of, mga kababayan? As of, it indicates that the financial data that was declared, in this case, the balance sheet, kung negosyo, or accounts balances, or sa salin, ang ibig sabihin niyan, that is accurate exactly as of that specified time. Yun yung ibig sabihin. Magtanong kayo kahit sinong CPA. Sasabihin sa'yo, pag sinabing as of, kung annual return, like itong kay Inday Sara sa SALN, annual filing yun. Hindi yun assumption of office kasi noong 2022 yun siya nag-file. Hindi naman exit kasi Vice President pa siya. So dito tayo sa annual filing. As of what? As of December 31, end of year. So in this case, example. As of, yun ang pinaka-crucial na tanong dyan. As of kailan? Of December 31, 2025. So ang ibig sabihin yan, lahat ng diniklara mo dyan is accurate exactly as of that specified time. Noong time, as of December 31, 2025, totoong walang pera si Inday. What kung nasimot yung pera niya sa bangko? As of December, di totoo yung declaration niya. Ipagpalagay natin, December 31, 2025, pagtingin niya sa bank account niya, ay, zero balance na pala ako. Or, 5 pesos na lang ang natira. Pinautang ko kahapon eh. As of that day, December 31, 2025, 5 pesos na lang talaga ang pera mo. Idideklara mo pa yan. Hindi mo na ideklara, saan mo ilagay? Other personal assets. Okay, mamaya, explain natin yan. So, ganun din, kung wala kang pera on that day, ako, example ko, meron akong taong kilala na hindi humahawak ng pera, kapatid ko, yung kapatid kong doktor sa Florida, pag dumating yan dito, manghihingi ng pera sa akin, bigyan mo muna akong cash, wala akong cash, credit card lang talaga ako. So I know na mayroong taong ayaw humawak ng pera, credit card lang or debit card. So, as of December, kung wala ka talagang pera on hand or in bank, as of December 31, 2025, anong idideklara mo? Ibig sabihin, mga kababayan, kung nagdeklara ka ng zero cash sa salin mo on that particular day, it does not mean you are hiding wealth. It does not mean you are hiding cash. Because that is plainly the truth kung wala ka talagang pera on your hand or in the bank. So yun yung katotohanan. Well, the next day, it's a different story. Pag January 1, 2026, kung meron ka ng 100 million, that salin would still be truthful. Kasi sinabi mo, as of December 31, 2025, wala kang pera. Kung the next day, naka 100 million ka, it does not make you a liar. Because, tinaw naman yung salin mo as of December 31, 2025. Unang araw na yun, wala ka talagang pera. So, wala kayo dideklarang cash. The next day, kung nagkapera ka, it does not make you a liar. Because what you stated the previous day is true. So yun. But mind you, mga kababayan, mind you, kung titingnan po natin yung salin ni Inday, yung Vice President Sara Duterte, as of December 31, 2024, meron siyang diniklara na other personal properties. Ang other personal properties niya is 5.8 million. Yung husband naman niya nagdeklara ng various personal property worth 8.6 million at may other personal property pa na 6.63 million. So as of December 31, 2024, meron na silang total na mag-asawa na 21,128,000 na personal property. So, ano yung ibig sabihin ng personal property? Okay, ang personal property, movable properties yan. There are two kinds. The tangible property and the intangible personal property. Ano yung tangible? Tangible is yung nahahawakan. Cash on hand. Cash on hand is tangible personal property. Intangible, cash in bank, hindi mo nahahawakan yun. Credit lang sa'yo. So magkaiba yun. Ang cash on hand is tangible personal property. Ang cash in bank is intangible personal property kasi hindi mo nahawakan, si bangko naghahawak doon. Including stock certificates o intangible personal property yan. Pero they come under the ambit of personal property. Different yan from real property. Ano yung real property? Example, land, building. So, immovable. Hindi mo na move. Meron bang building na minumove mo from one place to another? Wala. Bahay. Ganun. Immovable yan.
Personal property Nawala pala yung audio ko kanina. Sabi ko kanina, baka nga nalagay sa crypto eh. Crypto account, mga ganun. is movable, made up of tangible, hinahawakan, or intangible, hindi nahahawakan. Ang real property is nahahawakan mo kasi malaki, but not movable. So yun. Ang cash on hand at cash in bank are rightly considered personal properties. Pasok dun sa kanyang declaration. Other personal properties, various personal properties, hindi lang niya dinitalye, pero posibleng sinama niya doon ang kanyang nilump nila together. Ano yun? Furnishings and furnitures and fixtures. O kasi di ba meron siyang mga nilista na house and lot. Wala naman nakalagay doon sala set at chandelier. Wala naman siyang bed. Hindi naman niya nilagay doon kama. Actually, maganda itong, sabi ko nga maganda yung pag-appear. Hindi man sila nag-appear. Pero maganda na tinalakay nila yan sa house ngayon. Kasi, kagaya nitong explanation nitong si Attorney Glenn Chong, no? Yung cash on hand, personal properties, may mga ano sa bahay, real properties, total assets. So, in-explain nito ni Attorney Glenn Chong, kumbaga napiprepare na nila kung ano yung paano nila sagutin ito in the coming Senate impeachment trial. Kaya kumbaga sabi ko parang na-open book siya para mas madali na lang. Kumbaga nakita natin kung paano nila ito gawin sa Senate impeachment. Kasi impeachment yung ginagawa nila ngayon Impeachment yung ginagawa nila ngayon. Kumbaga lamang lang nila kasi hindi ka pwedeng mag-explain Tanungin ka lang nila pero hindi ka pwedeng mag-explain. Hanggang dun lang. May mga kunwaring, alam mo, napansin ko nga kunwari lang yun. Magtatanong sila tapos pipigilan ni Luis Strode. Pero yun yung gusto nilang itanong I mean, gusto lang nilang testing the water. Itanong nila yung tanong na yun kasi yung mga tanong na yun, yun din ang itatanong nila sa Senate impeachment trial. And mali lang nila doon kasi in-expose nila kung paano nila ito gagawin sa impeachment trial. Refrigerator, TV, DVD, they all come under the term furnitures and fixtures under personal assets. Personal. So, malamang sinama niya din yung cash niya. Kunti lang yung balance niya, sinama niya sa other personal properties. Malinaw nasa personal properties. Kaya sabi niya, uy, bakit hindi siya nag-declare ng kanyang cash nung kailan ba yun? 2019 to 2024 hindi siya nag-declare despite na tumataas yung kanyang yung laman ng kanyang bangko. So yun. Baka in the form of personal properties. Other various personal properties. It does not necessarily mean na wala siya ng dineclare na cash. Tandaan niyo yan malinaw. It does not Abogado na po nagsasalita. necessarily mean dahil walang cash in hand or cash in bank na nakadetalye din, it does not mean na wala talaga. Malamang doon niya sinama sa other personal properties. Malinaw. Kasi dinivide niya vehicles, personal property yan, tangible. Vehicles, tapos other personal properties. So, hindi mo pwedeng akusahan siya dahil wala talaga siyang diniklara. Isa pa nga ni Congressman Chua, ni 5 wala. Wow. Sana all. Sabi niya, edi wow. Ikaw ang wow. Ay, edi wow pala sabi niya. Mali, Congressman Chua. Because that is Edi wow. utter ignorance. Kung tingnan mo yung meaning ng personal assets, personal property, they Palibhasa, hindi abogado. come and cash on hand and cash in bank are properly considered personal assets. So pwede kong ideklara yan dyan as other personal properties. So hindi ko kailangan i-detalye. So there, ito, nasagot na natin yan mga kababayan. Other personal properties include Lawyer pala siya. Lawyer ka pa man din. Maangan ka siguro. pwede kasama doon sa kanilang personal properties, yung mga damit, yung mga libro sa library, yung collection. Ako nung congressman ako, sinama ko yun sa personal properties ko, yung art collection ko. O meron akong mga paintings ko, sinama ko yun doon. Eto,
sinama ko yan, mahal yan. Sinama nga ni ni VP Sara doon sa Salenya yung Tapang at Malasakit. Ano 'yun, non-profit 'yun. Pero sinama niya kasi ano naman talaga 'yun, kumbaga pwede mong ituring 'yun na parang firm mo 'yun or company mo 'yun, pero non-profit siya. Oh, sinama ko yan sa declaration ko, pero personal properties. Oh, so, eto, let's go to the third issue. Kasi sinabi nila, 4.4 billion ang pumasok na pondo sa mga accounts. Oh. Pero 1.5 billion lang ang lumabas. Oh, mathematics mga kababayan, 4.5 ang Mathematic. pumasok. 4.5 ba? Tingnan, 4.4 billion. Pasensya na ha, nag-notes talaga ako kasi numbers to. Ayaw ko magkamali. 4.4 billion ang pumasok. Sabi ng AMLC, 1.5 billion ang lumabas. So, ang implication doon, may natirang 2.9 billion. So, yun yung implication. Yun yung subtle suggestion sa atin mga kababayan. Kasi pinaulit-ulit din yan ang report ng mga news report 4.4 billion ang pumasok. 1.5 billion ang lumabas. So, ibig sabihin may natirang 2.9 billion. So, simple lang ang tira nila kay Inday. But mind you, merong sinabi ang AMLC. May 791 million na hindi daw nila alam kung inflow or outflow. Hindi nila ma-determine kung deposit or withdrawal. And this is the big question. Paano tayo makakasiguro na yung 4.4 billion na sabi nyo, inflow, deposit, all deposits yun. At yung 1.5 billion lamang na outflows or withdrawals are all withdrawals yun. Gayong hindi nyo naman pala ma-identify yung 12% of the transactions as either inflow or outflow. Oh, malaki yun. 12% of the total transactions hindi nyo ma-identify. Ay, ito, I address this to AMLC. Kumbaga, 12% ang error rate. Hindi ninyo ma-identify kung deposit yan or the withdrawal. So, therefore, yung 4.4 billion na inflow, hindi tayo sigurado inflow pala, inflow ba talaga lahat yun? Or yung 1.5 billion na outflow, ay outflow ba talaga lahat yun? Hindi natin alam kung dinoktor ninyo because in fact, you were not able to identify 791 million in transactions kung inflow or outflow ba yan. That's a high 12% failure rate. Now, the bigger question is, ito yung gusto kong i-point out in the last part. Sige, minus natin yung 791 million sa 2.9 billion na implied balance. Di ba? 4.4 billion, may binawasan ng 1.5 billion na outflow. So, ang natira, di umano ay 2.9 billion implied. Kumbaga, assume mo na yun yung balance ni Inday sa map. So, i-minus natin yung 791 million sa 2.9 billion implied balance. So, ito yung sinuggest nila na mayaman yan si Vice President. May 2.9 billion siyang natira Ayon sa AMLC AMLC tayo kasi may lusod dyan May butas yan yung AMLC na yan Butasan natin. So, 2.9 billion i-minus natin yung 791 million, 800 million. So, ang implied balance na lang 2.1 billion. Malaking pera pa rin. Does it necessarily mean na yung 2.1 billion nasa account ni Inday yun? I beg to disagree mga kababayan. Hindi ibig sabihin na dahil 4.4 billion ang pumasok, 1.5 billion ang lumabas, ikaltas pa natin yung 800 million, 791 million na undetermined amount, may natirang 2.1 billion. For all we know, actually mga kababayan, wala nang natira doon sa account, hindi. Withdraw or na-withdraw yun. Kasi, kung nag-withdraw ka ng less than 500,000 pesos, hindi i-report sa AMLC yan. Walang flag yun. Pag more than 500,000 pesos. Hindi covered transaction yan. Kasi, ang covered transaction threshold is 500,000. Kung i-withdraw ko yung 2.1 billion na transactions by 400,000 every banking day, wala na matitira doon sa bank account. Naubos ko na ng withdraw pero walang kamalay-malay ang AMLC. Bakit? Hindi i-report ng bangko dahil hindi umabot sa threshold. So you see, yan yung butas sa argument na yan na may implied balance.
O butasan natin kasi mabubutasan din naman talaga eh. 2.9 billion, 2.1 billion ang implied balance. Siyempre, nagdududa tayo. Ang daming pera ni Inday. Ayun pala, ginamit na yun. Ginamit na yun. Actually, part yun ng rollover ng pera. Pero hindi siya umabot sa threshold. So dahil hindi umabot sa 500,000 threshold ng covered transaction, edi silent ang bangko, hindi magre-report sa AMLC. Hindi malalaman ng radar ng AMLC na mayroon na palang withdrawal, naubos na pala yung balanse. So, again, as of December 31, 2024, kung wala na talagang balanse ang bangko, edi syempre hindi idideklara ni Inday. And that would be truthful. Hindi hiding of wealth. So yun yung paliwanag ko mga kababayan, yung butas yun sa tatlong issue. Yung 6.77 billion na total transactions, in-add up lang nila yun. Hindi yung total, hindi yung kabuuan ng pera ni Inday. In fact, the averages will show na hindi siya, there's no massive movement of funds. Pangalawa, kung wala siyang dineklara na cash as of December 31 of a given covered period year, dahil wala talaga siyang balanse doon sa kanyang kamay na pera o wala siyang balanse sa bangko, that makes it truthful. That would still be truthful. Or konti na lang yung balanse, sinama niya sa other personal assets. That would still be truthful declaration. Hindi yan evasion. Walang malisya dyan. Ay yung mga nag-aakusa lang ang malisyoso. Ay yung pangatlo, yung implied balance doon sa bangko, ang ibig lang sabihin doon, hindi na-track ng AMLC yun. Wala na silang report doon. So, kung nasimot yun, nagamit yun, na-withdraw without reaching the threshold of covered transactions, walang report sa AMLC, and the report of AMLC would be totally incomplete and misleading. So, yun yung mga kababayan. Eh, syempre, bagong talaga yung AMLAC eh. In conclusion, Sabi nila, alangan naman. Kasi nung panahon na yun, tinatago nila, hawak nila yung AMLAC. 2005 ang pinag-uusapan natin, si Arroyo yung presidente. 2010 onwards, ang presidente si Pinoy. Pwede nilang iyan yun. Just like, yun din yung defense natin din doon sa war on drugs ni Tatay Digong. Sabi, ang dami daw pinatay. Bakit hindi nila nakasuhan si PRRD during that time? Kasi sabi nila, hawak ni Tatay Digong. Hawak ni Digong ang ebidensya. Hawak niya yung justice. Mayor siya nun. At sino ang presidente during that time? Hindi ba si Pinoy? At ang posisyon ni De Lima ay the Secretary of Justice. Tapos chairman ng Human Rights. Paano hawak yung mga ebidensya? So ganun na naman ginagawa nila dito sa anak. wala silang smoking gun. There is no smoking gun. Pero sila smoke. Yung noise nila, that's the smoke. Sobrang dami. Sobrang dami ng smoke nila. They're noise. But that remains noise. It's all noise. They don't have the gun. Much less the smoking gun. Ilinawin natin itong mga kababayan. I stand by Mabahong hininga ka mo. my assessment. I stand by my findings as a CPA. Wala silang smoking gun. They all have smoke. Smoke lang talaga meron sila. Yung ingay nila. Pero wala silang gun against the Vice President. In fact, their noise make the smoke apparently appear. But there actually is no gun. Walang gun. And their evidence is far from being unequivocal. They are ambiguous, susceptible. Ibig kong sabihin, they are susceptible to different interpretation. Tingnan mo naman ito. Iba yung interpretation nila. Iba yung interpretation ko as a CPA. So, ambiguous yung ebidensya. Pwedeng i-interpret mo in favor or against the Vice President. When in doubt, acquit. If it does not fit, acquit. Di ba? Sabi ni, sino ba yung abogado ni O.J. Simpson nung pinafit yung gloves? If it does not fit, you must acquit. In this case, since their evidence is ambiguous and, klaruhin natin, deliberately misleading, there is doubt. And when there is doubt, they must acquit. So yun mga kababayan. Ayan. Pero, syempre, kagaya nung ginawa nila kay Chief Justice Corona, ambiguous yun, malinaw.
na talaga nga naman, yung ginawa nila kay VP ngayon, dinadagdagan, sasabihin, uy, ito, ano to, medyo suspicious ito. Kaya anong ginawa nila? Kinasuhan nila si Corona at ayun, na-impeach. Only to find out 10 years or 11 years later, na-dismiss yung kaso. So, ganun din ang gagawin nila kay VP kahit sabihin nating ambiguous, ganito. Palulusutin nila yan eh. May maleta eh. May budget eh. Kita nyo nga, kung tutuusin, mga panay sila kabubuhan eh. At sasabihin ba naman ito, palusot pa more, sabi niya, wala pong kailangang pirmahan sa budget ng Vice President, sabi niya. COA ka, dati kang COA Commissioner. Tapos, hindi mo naiintindihan yung sinasabi ni VP, hindi naman yung sinabi na siya yung pipirma doon sa GAAY. Wala daw kailangang pirmahan sa budget. Hindi yun ang ibig sabihin ni VP Sara. Ito, para maintindihan mo COA Commissioner. Buti na lang natalo ka. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako. Ayan COA Commissioner Heidi Mendoza, intindihin mo, ito yung sinasabi niya, hindi siya pumirma. Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung... Yan hindi siya approve. Ibig sabihin, hindi siya pumirma. Kaya ginawa nila ng paraan. Ito yung paraan na ginawa. GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion, naging 15 billion. Yung 10 billion doon sa 15 billion, kinuha nila. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion. Malinaw, Heidi Mendoza. Hindi siya pumayag na galawin yung 5 billion. So, hinayaan nila yung 5 billion kay VP. Pero, dinagdagan nila yung budget. Ginawa nilang 15 billion. Pero, kinuha nila yung 10 billion. Iniwan yung 5 billion kay VP. We're talking about Department of Education, intindihin nyo to, Hindi po Office of the Vice President. Yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So may iintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod.
sa budget ng bayan natin. Oh. Halimbawa, Paano yarn? taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Okay. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. Oh, dinagdagan nila. So, Yan approved yung insertion. 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion Agoy! siya. Ang natira na lang, 1 billion. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. So, tingnan nyo sayang yung 6.5 billion sana na yan pang repair pero binawasan nila, ang laki ng kinuha nila, nag-iwan lang sila ng 1.5 billion. Wow. Kaya, makikita nyo, sa papel, So, ibig sabihin, dahil bata-bata nila si Sani Angara ngayon, at ginawa nilang 1.3 or 1.5 trillion ang budget ng Department of Education. Mas malaki hamak kaysa doon sa DPWH. Kasi bistado na sila doon sa DPWH. Kaya ang ginawa nila, nilagyan nila ng mas malaki ang Department of Education para doon na sila mamayani ngayon. Kasi nakita ninyo ngayon, palaging kasama ni Marcos Jr. si Sani Angara at ang inaano nila, gagawa tayo ng classroom, gagawa tayo ng classroom. Pansinin niyo yung mga speeches ni Marcos Jr. ngayon. Classroom na ngayon. Dati, yan mga flood control, dati. Ngayon, classroom na. Kasi, Department of Education ang pinakamalaking budget in the Philippine history. nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Ang galing. Ang galing. Ngayon, hindi na nila kailangang mag-attach o mag-insert kasi 1.3 trillion na ang Department of Education. CCU. Di ba? Makikita nyo yon Paldo. sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On In-insert ni na Martin Romualdez at di Zaldico sa utos ni Marcos. record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, Grabe no, wala silang kabusugan. Kasi meron na ngang DPWH, pagkalaki-laki ng budget sa DPWH, flood control, may mga corruptions na sila doon. Pati DepEd. Ginagalaw din ng DepEd. Pati yung AFP noong araw, di ba? If I can remember, 50 billion yon yung budget. Tapos biglang, ilan na ba yung binawasan nila doon? Naging
naging 46 billion, naging 36 billion, binawasan nila ng 10 billion. Kaninong bulsa kaya napunta yung 10 billion? My concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned Ayan, totoo, hindi nagsisinungaling si VP. Ni-raise nila yan, tinulungan nila si VP. earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon Yung dalawa. ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Tapos sabi ni Romualdez, wala siyang kinalaman dyan. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. As, when that gap came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came Ayun, out, 17 billion. from 14.7 it became Grabe yung insertion nila, no? 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. But So dagdag ko lang yan doon sa Nako. confirmation na kinuha nila. So ngayon ikaw maliwanag na ba sa'yo yung sinasabi niya na sabi niya sa panahon na yon tumanggi siyang pumirma. Hindi siya pumirma. Kaya lang, itong mga mokong na mga korap na to, gumawa sila ng paraan sa pamamagitan ng insertion na iba sa BICAM, kaya yung naipasa sa sagaan na, iba na yung amount. Yun, naintindihan mo na. OWA commissioner ka dati. Anong sinasabi mong palusot pa mo, magkano ba ang bayad sa'yo? Para mas maintindihan mo kung gaano kagrabe yung corruption sa panahon na ito. Ito pa lang, tingnan ninyo. Ito, yung sinasabi ni Congressman Leandro Leviste, this is an expose or this is expose or pasabog sa mga pinaggagawa ng mga local government units, mga kapitan, mga mayor, mga gobernador, may mga paborito sila, kung nagtatampo sila, hindi kanila bibigyan. Ganyan po ang ginagawa nila. Hawak nila ang beat. Hawak nila yung budget para lang doon sa mga supporters nila. Panoorin nyo to. Ay nasa Batangas City ngayon. Ang kapal ng muka ng mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. Si President Marcos ay nasa Batangas City ngayon para magbigay ng 200,000 pesos para sa bawat barangay. Pero hindi niya alam, at least 84 barangays ng Batangas ang hindi inimbitahan. Isang kapitan, sinabihan
ng presidente ng Liga ng Barangays ng Batangas na hindi sila kasama dahil nagtatampo raw sa kanila si Oh, saan ka nakakita ng ganyan? Akala ko ba sabi nila o sa speech nila kanina lang, lahat po tayo mabibigyan. Hindi lang Batangas mabibigyan, buong bansa. Pero sa Batangas pa nga lang pili. Governor Vilma Santos Recto. Siguro naman hindi ito alam ni President Marcos. Ay, alam niya yan. Alam niya yan, posible. Siya ang nasisira dito. Hindi, Kasi alam niya yan. Utos niya yan. Piliin ninyo, salain ninyo. Pag alam ninyo na ano yan, maka-Duterte yan, wag. ang pangako ay galing sa kanya na bawat barangay makikinabang at hindi ito natutupad Lalo ngayong na ngayon, nag-declare na siya or mas gusto niyang DDS. Itong si Leandro Leviste. araw. Ngayon, naiparating namin ito sa Malacanang at sinabi nila na ihahabol nila ang 200,000 pesos para sa mga barangays na hindi naisama ngayong araw. Sabi lang nila yun. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan sa bigayan ng 200,000 pesos ngayong araw at imbestigahan ninyo ang pamimigay ng ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Ralph Recto. Habang hindi naayos ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda, isuspindi dapat din ang excise tax at VAT sa langis para hindi na madamay ang ating mga kababayan sa maling sistema ng pamimigay ng ayuda. At dahil tayo po ay nasa Kongreso ngayon, ako po ay nag-file din sa Bills and Index ng isang Yan ang dapat. Hindi lang salita, dapat may action. resolution respectfully urging the Office of the President to investigate reports on discrimination and possible corruption in the Bawat Barangay Makikinabang, Bawat Bayan Makikinabang, and other ayuda programs, and to ensure transparent, equitable, and efficient release of funds to local government units. Base po sa karanasan sa aking distrito sa Batangas, Ay, nako. Nakaka-frustrate, ano? Kasi hindi na alam mo yung bukang bibig nitong si Marcos Jr. nito, lalo na nung kampanya, digitalization. Bakit? Kailangan may mamatay na grab driver o tricycle driver. Kailangan may mahimatay para pumila. Nasaan yung pinagsasabi mong digitalization? Actually, hindi mo na kailangang ipadaan pa ito sa mga gobernador, mayor. Digitalized na. Para diretso na sa kanilang GCash, Paymaya, o kung saan man sa bank account nila. Kasi, this is actually, like for example, dito, lahat na digitalized na ngayon. Pwede kang mag-open ng bangko mo, digitalize. Picture. Dila ka ng ganito, harap ka sa camera, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tingin sa taas, tingin sa baba. Ano na yan? Yung katauhan mo, makikita. I-log in mo yung ID number mo, o kaya passport number mo, yung digitalize nga Kaya hindi matapos-tapos yung corruption nung panahon ni PRRD, di ba? Maraming nagsasabi din yan. On their own account and experience, diretso sa kanilang GCash yung ayuda. Ngayon, pinahirapan pa. Taliwas dun sa pangako nitong si Marcos Jr. na digitalization. Kaya nakaka-frustrate lang ngayon kasi ano to? Pulubi? Pera ng taong bayan, namimila ka dyan para kang pulubi. kung saan ang mga tricycle drivers at mga magsasaka at mangingisda ay hindi pa nabigyan ng ayuda. Napakabagal po ang Mga bigyan nyo yan, mga mangingisda, magsasaka. Aba, kagaya ni Yorme at ni Marcos Jr., may mimigay sila ng bigas doon sa mall. Ano kaya mas magandang gawin nyo? Pumunta kayo sa mga pinto-pinto. O kung talaga kayo, Marcos Jr., pinto-pinto, kagaya nung PRRD.
lalapag nila sa pintuan mo yan. Para makita natin na totoong binibigay sa taong bayan, sa bawat barangay, sa bawat distrito. Hindi yung ganyan na, kukuha kayo ng isang malaking, ano yan? Malaking, ano bang tawag dyan? Covered court o gymnasium. Lalagyan nyo ng mga tao dyan. Mag-i-speech kayo, palakpakan. Parang ganun. Aantayin pa namin yung matapos yung programa bago yung bigayan. Mangangampanya muna kayo para sa 2028 bago yung bigayan. Kaya this is something very frustrating. Kaya pag ikaw ay kagaya nitong si Kong Leandro, pag nagsasalita kayo, lately lang nagsasalita, dami mga, siyempre, pinaglalaban natin yung karapatan ng mamamayang Pilipino dito. Anong mangyayari sa iyo? Kakasuhan ka nila. Lalagay ka nila sa alanganin para hindi ka na magsalita. Kagaya nito. Anong kinalaman nung ni-raid na KTV bar doon kay Mike Defensor o sa asawa ni Mike Defensor? Tingnan nyo naman, Binubugaw umano sa isang KTV bar sa Nasagip ang higit 50 babaeng ibinubugaw umano sa isang KTV bar sa Pasig. Ayon sa NBI, konektado sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor ang bar. Pero agad yang tinabla ng misis ni Defensor. Nagbabalik si Mobile Journal, Alexis Ebue. Sinalakay ng National Bureau of Investigation ang isang KTV bar sa Ortigas, Pasig nitong Martes. Kasunod yan ang natanggap nilang impormasyon na may human trafficking sa lugar. Pagpasok, tumambad ang 54 na babae kabilang ang isang Taiwanese. Sinagip ang mga babae na biktima umano ng illegal recruitment at pambubugaw. Ayon sa NBI, tumambad din ang mga illegal na droga sa KTV bar. May hagdanan ito Pinlantingan nila yan. na konektado sa isang hotel kung saan dinadala ng mga parokyano ang mga babaeng biktima. Aabot sa 5,000 hanggang 10,000 ang ibinabayad ng mga parokyano. Kinatok ng mga aperitiba natin, nandoon na may ilan na may lalaki, may kasama na babae. At meron na rin pag-amin yung mga nirescue natin, pati yung mga individual na na-interview natin. Kasunod ng operasyon, kumalat online ang dokumento kung saan sangkot ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa kumpanyang nagmamayari ng nasabing KTV. Alam na. Kumpirma naman ng National Bureau of Investigation ang nakasaad sa dokumento. This operation is a rescue dun sa mga victims ng human trafficking. And upon rescuing them, that's the only time we discovered when seeing the documents. Ito pala, ang mga may-ari, yung asawa nga ni Mike Defensor at anak niya. Pero sa isang pahayag, mariing itinanggi ng asawa ni Mike Defensor na si Julie ang koneksyon nila sa nasabing establishmento at illegal na operasyon nito. Mensahe niya para kay NBI Director Matibag, huwag gamitin ang kanilang pamilya kung mayroong personal na galit o alitan sa politika sa kanyang asawa. Pero ang sagot ni Atty. Matibag, Unang-una, you have to face the law. Kung meron kayong ginawa na illegal, dapat panagutan. Nung nag-operate sila nito, dapat naisip na nila nito. Tapos ngayon, may nangyayaring illegal na involve yung pamilya mo, i-connect nyo doon sa politika. I don't think that is fair. 16 ang naaresto sa operasyon. 26 naman ang... Nakita niyo yung ginagawa nila. Samantalang kapag sa panig nila, merong halimbawa sabi nila dati, kayo ng mga fake news peddler, kakasuhan namin kayo o kaya ipapatawag ka, may ganito, ganyan. Pero kapag sila mismo nagfa-fake news, wala lang, okay lang. Kagaya nito, tingnan nyo. Nasa Prague na sa Czech Republic ang mga kinatawan ng DOJ para sa proseso ng pagpapauwi kay Zaldico. Nilinaw ng DOJ na hindi naaresto ang dating kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa pamamagitan ng Facebook post, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos noong April 16 na nahuli na ang puganteng si Zaldico. Nakadetain raw ito sa Prague matapos tumawid sa Czech Republic nang walang mga dokumento. Nasa kustodiya na raw ng Czech authorities si Ko. Naglabas din ng news article ang Presidential Communications Office kung saan ginamit ang salitang arrested sa nangyari kay Ko. Pero paglilinaw ngayon ng Department of Justice, hindi akmang sabihin na arestado si Ko. Nahuli si Ko dahil sa immigration violations. Pero hindi ito pag-aresto dahil walang wala nga siyang red notice
warrant of arrest ang Czech authorities laban sa dating kongresista. Naharang lang daw si Ko dahil sa kakulangan ng travel documents Agoy, isang malaking sampal. nananatili sa jurisdiction ng Czech authorities si Ko. Pero ano yung pag-ako nila? Ano yung gusto nilang i-credit grab dito? Nahuli na si Zaldico sa tulong ng ating sa ating kampanya na mapanagot ang flood control. Ganon-ganon sila. Nung una, Sa madaling sabi, ang nangyari raw kay Ko ay katulad ng sitwasyon sa airport na hindi pinayagang bumiyahe ng immigration. Ayon kay Martinez, magigipag-ugnayan sila sa Czech authorities para malaman ang magiging legal na hakbang kay Ko na wanted dito sa ating bansa dahil sa flood control scandal. Naglabas naman ang pahayagang palasyo at iginiit na walang magpapalusot na yan. kontradiksyon sa pahayag ng DOJ at ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. Ang sabi raw ng Pangulo Pero nasa website niya yun, ng PCO. Arrested. ay nasa kustodiya ng Czech Republic si Ko dahil sa kakulangan papalusot ng dokumento. Nahuli si Ko dahil sa issue sa immigration. Sa ngayon, nasa Prague na. Oh, hindi ba? Kaya talaga nga naman, kawawa talaga ang bansang Pilipinas sa pinaggagawa nilang ito. Samantalang, alam nyo, yung naumpisa ni PRRD, war on drugs, kapayapaan sa pamamagitan ng yung insurgencies, yung mga rebelde na marami nang sumusuko, napahina ng kanilang forces. Pero ngayon, nakikita niyo yung pagbabalik nila. At nakikita ninyo itong mga kabataan, kasi ginagamit nila yan na pang-shield sa kanilang pansariling laban. Pang-shield. Kaya itong mga like maalala ninyo si Chantal, di ba? Nahuli yun. Buti nga, hindi yun nahuli na nagkaroon ng enkwentro Kasi matalino din siguro yung batang yun. Inihagis niya yung armas niya or hindi siya lumaban. Taliwas dito sa ngayon, tignan ninyo. Noong araw, wala tayong mga balita na kagaya nito yung mga ganyan. She is innocent and she has no intentions of joining the armed group. Then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, kung saan may mga, nandito yung mga magazines. Armado daw yung si Alisa Alano. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. No? So, unlike dun sa case ni Chantal, na nahuli sa Mindoro. No? Nung nakita siya ng mga tropa, hindi siya lumalaban. Yung armas niya ay malayo sa kanya. So what did we do? We took her into our custody. We gave her the proper medical attention. And tinawag pa natin yung kanyang mga magulang. So yun na po ang difference no panahon ni PRRD. Talagang yung panahon ni PRRD, it was 50 years na naghari-hari. Tama, 50 years. Ilan na ngayon? 56 years na nila, di ba? Or 57 years na nilang naghari-hari sa Pilipinas. So, yung 50 years na paghari-hari nila sa Pilipinas, wala. Naputol, napuksa, nawala, nagsipag-surrender sila lahat, bumalik sa gobyerno. In short, talagang pinanghinaan, pinahina. Pero ngayon, ganito na ang yung mga nakikita. Alam nyo, in the future, kung sino man ang susunod na magiging presidente dito. Sa ngayon, hindi pa nila bibigyan ng pansin. Itong mga kaliwang grupo, hindi pa nila ito bibigyan ng pansin. Parang iniipon-ipon lang nila ang mga to. Sa ngayon, lang sila, mga pahapyaw lang na, ito, human rights ito. Pero pagdating ng araw, kung ano yung ginawa nilang concerted effort kay PRRD, human rights daw, war on drugs, ganito, ganyan. Yun din ang gagawin nila dito kay Marcos Jr. Iniipon lang nila yan lahat. Anyway, bilang panghuli, pagtatapos, mensahe ni Kitty dito sa decision sa ICC. Pero hindi na raw kinagulat ng pamilya Duterte ang desisyon ng International Criminal Court na tuluyang litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero mismong si Digong tanggap at ipagpapasa Diyos na lang daw ang kahihinatnan ng kanyang kaso. Narito ang Express Report ni Mobile Journal, Fatima Baduria.
He knows about the decision already, and I do not initiate conversations with him about it because it might ruin his mood. But he knows, and so far he is accepting of it, no? Like he always says, wala tayong magawa eh. Leave it up to God. Alam na ni Rodrigo Duterte ang desisyon ng International Criminal Court na matutuloy na ang trial sa kanyang kasong crimes against humanity. Ito ang ibinahagi ng anak niya si Kitty Duterte na bumisita sa dating Pangulo sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. He said, wala eh. Simple lang tayo. Kung may pera pa sana ako, di sana ako nandito. Bayaran ko silang lahat. Even without watching, no, we still keep a close eye on the case. We kind of expected the results already with the appeal on jurisdiction. Disappointed but not surprised. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Chris Grabe, no? Bata-bata pa ni Kitty, ganito ang kanyang nararanasan. But I know this will mold and define her character and personality in the future. Alam mo yun, yung naisip ko na ganyan man ang nagtagumpay man sila kay PRRD. Sabi nga ni Kitty yung message kahapon. Ayan, yung message kahapon. Ayan, yung message kahapon ni Kitty, True Kitty ni PRRD. Mawala man ako pero mananatili ako sa inyong mga puso. Ibig sabihin, Invictus, undefeated siya. In a way na kasi lahat naman tayo mamamatay eh. Pero he will live and leave us a good legacy for us to remember him always. So, ang ibig kong sabihin dito, kung mawala man siya, nandiyan naman ang susunod. Kung matatanggal man nila, kung matanggal nila si VP, meron pa rin namang susunod. Kaya hindi nila yan eh. Kaya maganda rin na nagkaroon ng parang good dynasty para sa akin, good dynasty kasi hindi nila matanggal basta-basta ang mga ito. Nagserbisyo sila sa Davao City. From tatay to anak to anak to anak. At kung mawala man yung mga yan, andyan pa yung bata oh. Ito ang saksi sa lahat. Pagdating na sa tamang panahon, ewan ko na lang sa inyong lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat.